Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Minsan iisipin ng iba ng bawat kwentong kababalaghan na ating ibinabahagi sa kanila ay katang-isip lamang. Minsan iisipin nilang ginaya lang daw natin ang bawat katakot-takot na karanasan sa mga palabas. Hindi ba pwedeng nagkataon lang na halos tugma ang karanasang ibinahagi namin sa karamihan? Papa Dudut, alam nating lahat na malimit lang ang taong naniniwala sa mga kababalaghan. Kadalasan sa mga taong naniniwala sa mga bagay na mahirap ipaliwanag ay yung mga taong nakakaranas na ng hindi may paliwanag na karanasan. At kapag ibinahagi mo ang iyong supernatural experience sa iba, ay aakusahan ka lang bilang sinungaling o nag-imahinasyon lamang. Ganito ang naging karanasan ko sa tuwing ibinabahagi ko sa ibang tao ang naging supernatural experience ko. Pero hinahayaan ko lamang sila. Wala akong pakialam kung maniwala man sila o hindi sa akin. Siya nga pala, Papa Dudut, bago ako magsimula ay hayaan niyo munang ipakilala ko sa inyo ang aking sarili. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Pretty. 29 years old at proudly Cebuano. Dito ako nakatira sa mismong Metropolitan at kung titingnan parang sa Maynila ang pamumuhay namin dito. Anyway, way back to September 6, 2013, 18 years old ako ng time na yon. Around 8:30 ng gabi ay pumunta kami ng classmate kong si Lizelle sa Karkar, Cebu to check our team para sa aming Filipino film project namin sa school. While riding a bus to Karkar, may gumugulo noon sa utak ko na para bang gusto kong umuwi pabalik ng Cebu City pero wala na akong magagawa. Aside kasi sa mga malapit na kami. Nahihiya rin ako na iwan yung team leader namin na si Lizelle. Kaya nag-go na lamang ako. And after a few minutes ay nakarating na kami sa Karkar. We need to take a motorbike para mas mabilis kaming makarating sa kinakaroonan ng mga ka-team namin kasi nasa pinakamataas na dulo kasi namin ginagawa yung film. Maputik ang bawat daan na aming dinadaanan hanggang sa umabot na kami sa ilog. After we pass the river, paakyat naman uli sa maputik na daan hanggang sa nakarating na kami sa espaltado na kalsada. Medyo hinihingal na kami ni Lizelle that time. Tanging buwan lamang ang nagsisilbi naming ilaw sa pagkakataong ito. Dahil naiwan ang phone ko sa bahay ng lola ko at wala namang phone si Lizelle dahil na-snatch ito 3 araw lang ang nakakaraan. We tried to find a way para may ilaw kami. Pero sa 3 tindahan na dinaan namin ay wala silang ibinebentang flashlight. Kahit man lang kandila at posporo. So ayun na nga, Papa Dudut. Naglalakad lang kami ni Lizelle sa madilim na daan, tanging ilaw ay liwanag ng buwan. Dahil sa malayo-layo pa kami sa hideout ay nagtrip itong si Lizelle. She decided to walk habang nakatuon ang mga mata sa buwan. Di ba mautak yung buwan? Lagi siyang nasunod sa atin dahil alam niyang wala tayong ilaw. Wika niya sa akin na natatawa. Bobo ka talaga. Hindi ka pwedeng maging leader ng team kung ganyan kang mag-isip. Biro ko naman sa kanya. Nagtawanan lamang kaming dalawa. Mamayang kaunti ay dumating na kami sa crossing na daan. Medyo dumilim ng kaunti sa daraanan namin dahil natatakpan na ng mga ulap ang buwan. Straight ahead lang ba tayo ha, Pretty? Bigla niyang tanong sa akin.
Nagulat naman ako sa kanyang sinabi at naguluhan. Ang buong akala ko kasi ay alam niya ang aming dinaraanan. Leader ka ba talaga? Pati daanan hindi mo alam. Oh my God, Lisel. Wika ko habang napapaikot ang mga mata. Alam mo namang nakatingala ako kanina. Natatawa niyang balik sa akin. Ewan ko sa'yo. Minsan hindi ko masakyan ang kawirduhan mo. Ang sabi ko pa sa kanya. Natawa ulit si Lisel sa sinabi ko. Kung weirdo ako, hindi ako magugustuhan ng crush mo, si Daniel. Pangaasar niya sa akin. Bigla ko naalala si Daniel, Papa Dudut. Crush na crush ko ito simula pa noong first day ng class namin. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa lalaking yon? Ang pogi niya. Kung i-describe ko ang itsura niya ay para siyang pinaghalong Kelvin Miranda at Daniel Padilla. Matangkad din siya at maganda ang katawan. Mahilig din ito sa mga pabakat kasi yung mga photos niya sa Facebook ay palagi siyang nasa beach at nakasuot ng swimming trunks. Anyway, alam ni Daniel na crush ko siya dahil na rin sa isang ahas sa klase namin. Akala ko ay marunong magtago ng sekreto kaya sinabi ko noon sa kanya ang totoo na si Daniel ang crush ko. The next thing I knew ay alam na ng buong klase namin na crush ko si Daniel. Dahil marites pala ang napagsabihan ko. Papadudot akala ko oras na malaman ng crush ko na crush ko siya ay magiging maayos na ang lahat. Pero nalaman ko na lamang mula sa isang kaibigan ko na ang crush nga daw ni Daniel ay si Lisel at hindi ako. Siyempre masakit yun para sa akin. Kasi nag-expect ako kahit na papaano. Pero na-realize ko rin na wala akong panama kay Lisel. Kasi aaminin kong mas maganda talaga siya kesa sa akin. May pag-asa bang maging kayo ni Daniel? Tanong ko sa kanya noong gabing yon. Sa ngayon wala kasi may iba akong gusto. Si Erwan, sagot ni Lisel sa akin. Pero hindi ko sinasarado ang possibility na maging kami kasi ang gwapo at ang yummy ni Daniel. Dagdag pa niya na may halong pagtawa. Samantala habang nagkikwento naman si Lisel ng kanyang love life ay may naaaninag kaming lalaki naka all white sa hindi kalayuan. Pero dahil sa hindi naman namin siya maaninag na maayos, natakot na kaming pareho. Besh, dito muna tayo. Wika niya sa akin habang hinihila niya ako papunta sa puno ng mangga. Malapit sa dinaraanan namin. Nagtago muna kami doon habang sinisilip ang lalaking naglalakad sa hindi kalayuan. Mamayang kaunti ay unti-unti na naming naaaninag ang itsura ng lalaki. Pero napaaray ako nang biglang may bumatok sa ulo ko. Aray! Ang sakit nun ha! Reklamo ko kay Lisel. Nagtaka naman si Lisel sa akin. Ano nangyayari sa'yo? Usisa niya. Huwag ka nga magkunwaring walang alam. Binatukan mo ko sa ulo. Galit ko sa kanya. Pero nagulat na lamang ako nang biglang lumabas si Lisel sa aming pinagtataguang puno ng mangga. Halika, lumabas na tayo. Mukhang safe naman tayo dun sa lalaki. At saka delikado kung magtatagal pa tayo dito. Seryosong wika ni Lisel sa akin. Nagbabalak na sana akong sumama kay Lisel. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan ay biglang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko maigalaw ang dalawang paa ko. Para bang may pumipigil sa akin na lumabas sa aming pinagtataguan. Nakaramdam din ako ng matinding goosebumps. Nawala lang ang pagtaas ng balahibo ko sa buong katawan ko nang persahan akong hilahin ni Lisel. Ano ka ba? Bakit mo ako hinila? Hindi ba nagtatago tayo? Protesta ko. Pero sa halip na magseryoso ay natawa lamang siya sa akin. Besh, ang gwapo ng lalaking naka all white. Hindi niya deserve ang katakutan, ang sabi pa niya sa akin. Nang tanawin ko ulit yung lalaking naka all white ay tama nga si Lisel. Dahil lang pogi talaga ng lalaki. Although may kapayatan ito, may hawig naman siya sa Hollywood actor na si Timothée Chalamet. Mistisong lalaki at matangkad.
Gwapo nga pero malay natin baka rapist yan o serial killer. Nangangamba ko pa ring wika kay Lizelle. Walang serial killer sa Pilipinas ha. Balik ni Lizelle sa akin sabay roll ng kanyang mga mata. Pero natawa lamang ako sa naging reaksyon niya. Ang bobo mo na nga, malandi ka pa. Biro ko pa sa kanya. Ngunit hinila lamang niya ako na tila ba ang sobrang saya niya na parang excited na maraanan namin yung lalaking kanyang sinasabi. Besh, bati mo ng good evening si Pogi. Natatawang utos niya sa akin. Napairap naman ako sa kanya. Excuse me, hindi ako kasing landi mo, Lizelle. At saka hindi ako buwabati sa hindi ko kilala. Sagot ko naman sa kanya. Samantala napagpasyahan naming lapitan ang lalaki. Doon ay unti-unti ko nang nakita ng malinaw ang mukha niya. Gwapo nga talaga ito. Mas gwapo pala siya kesa kay Timothée Chalamet. Matangos ang ilong nito. Malakas din ang form ng lips. At yung mga mata niya ay nakakabighani talaga. Kaya lalo kaming kinilig. Pero naunahan kami ng hiya kaya nang makasalubong na namin ang lalaki ay natameme lamang kaming pareho. Magandang gabi mga binibini. Bate sa amin ng lalaki. Medyo may goosebumps lang ng kaunti dahil ang boses niya ay parang pang radio announcer. Ang suabe pero may mysterious vibe. Hindi ako nakakibo noon papadudod pero itong kasama kong malandi ang bilis nakasagot. Magandang gabi rin sa iyo Pogi. Maharot na bati ni Lizelle sa lalaki. Pero kinilabutan talaga ako ng husto nang tumawa lamang ito sa amin. Yung tawa niya ay palakas ng palakas. Parang tawa na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Naku, maluwag yatang tornilyo ni Pogi. Pabulong na biro ni Lizelle habang bumubulong sa akin. At habang tumatawa si Lizelle na nakapikit ang mga mata. Napansin ko na yung lalaki unti-unting nagbago ang anyo. Habang papalakas ang tawa ni Pogi ay unti-unting nawala ang kakisigan ng mukha niya. Lumaki ang kanyang bunganga, ngipin at ang balat niya ay parang nangitim at nabubulok na bangkay. Napaluha ako sa takot nang makita ko yon kaya agad kong hinila si Lizelle palayo sa lalaking na-encounter namin. Bakit pretty, ano nangyayari? Nagtatakang tanong sa akin ni Lizelle habang tumatakbo kami palayo. Hinihila ko pa rin siya. Si Pogi hindi siya tao, halimaw siya. Naibulalas ko. Agad namang napalingon si Lizelle sa kanyang likuran at doon ay napasigaw din siya sa takot nang makita niyang hinahabol kami ni Pogi na isa na ngayong nakakarimarim na halimaw. Anong klaseng nilalang yun? Natatarantang tanong ni Lizelle sa akin. Hindi ko alam basta tumakbo lang tayo palayo. Saan nilalang na yun? Sagot ko sa kanya. Sa sobrang takot naming pareho ni Lizelle ay nabitawan ko siya at nagkahiwalay kami ng daan. Wala na talaga akong ibang maisip kundi ang tumakbo na lamang kahit marami na akong sugat sa katawan dulot ng mga sanga ng kahoy na nadaraanan namin. Hanggang sa dumating na rin ako sa isang bahay na may nagiinumang kalalakihan. At doon ay iniligtas nila ako. Sinabi ko sa kanila na nawawala ang kaibigan ko dahil may humahabol dito. Kaya naman nagpa siya ang ilang kalalakihan na pumunta sa gubat na dinaanan ko para iligtas si Lizelle. After 10 minutes, bumalik ang mga lalaki na dala-dala nila, ang walang malay kong kaibigan. Sino ba yung umahabol sa inyo? Tanong ng isang babae na asawa ng isang lalaking rumescue kay Lizelle. Halimaw po yata yun. Natataranta kong sagot sa kanya. Akala namin tao siya kasi ang gwapo niya at naka-all white siyang suot. Pero bigla na lang nagpalit ang anyo niya. Dagdag ko pa. Si Pogi pala yung humabol sa inyo. Singit ng matandang lalaki na isa rin sa mga nag-rescue sa kaibigan ko. Pogi? Kilala niyo po siya lo? Nagtataka kong wika sa matanda. Pero imbes na ang matandang lalaki ang sumagot ay yung babaeng kausap ko ang sumagot. Kilala sa lugar namin si Pogi. Pogi ang tawag namin kasi sa itsura niya. Pero hindi siya tao at nagpapakita siya sa mga babaeng dumarayo sa lugar namin. Kwento pa nito. Anong klase ba siyang nilalang? Pag-uusisa ko. Engkanto.
Sagot ng matanda na isa palang albularyo sa lugar na yon. Kailangan niyong maorasyonan kasi kung hindi yun gagawin ay hindi kayo titigilan ni Pogi. Dagdag pa niya. Marami na siyang nabibiktimang babae dito kaya heto kami. Ginagawa namin ang lahat para matulungan kayo at hindi makuha ng tuluyan ni Pogi. Concerned na wika ng babae sa akin. Pagkatapos noon ay agad kaming inorasyonan ng matandang albularyo. Simple lamang ang ritual. Kinakailangan ng mga halamang gamot na hindi ko na matandaan kung ano. Basta dinurog ito. Kinakatasan at ang pinagkatasan ng mga halamang gamot ay ipinahid sa mukha namin. Ginagawa yon habang binabanggit ang orasyon na hindi ko mawari kung wikang Latin ba yon o ano. Basta hindi siya wikang Bisaya. Pagkatapos noon ay merong hawak na sangang punong-puno ng dahong maliliit at yun ang dahan-dahang hinampas sa katawan namin ni Lisel. Pagkatapos noon ay isinagawa na ang ritual kung saan ay itataboy na si Pogi sa amin para hindi na niya kami guluhin magpakailanman. Mamayang kaunting eksaktong pagkatapos ng ritual ay nagkamalay na si Lisel. Doon ay ikinuwento niya na hinahabol siya ni Pogi at nang makorner siya ay tinangkaraw nitong makipagtalik sa kanya. Buti na lamang daw at dumating ang mga lalaking rescuer kaya biglang naglaho si Pogi na parang bula. Doon ay nawala na ng malay si Lisel matapos mawala ng lakas dahil sa sobrang takot. Papadudot kinaumagahan ay nagpasya na kami ni Lisel na i-cancel na lamang ang shoot sa lugar na yon. Pumayag naman ang iba naming kagrupo at nagsuggest sila ng lugar na malapit lang sa syudad. Nagkaroon naman ng konsensus at doon ay umalis na kami. Baon-baon ang hindi makakalimutang experience na nangyari sa amin sa Karkar. Papadudot sa ngayon ay aaminin kong kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang experience naming yon. Yung itsura ni Pogi at yung pagbabagong anyo niya, ilang beses ko na itong ikinuwento sa mga kaklase ko pero as usual ay hindi sila naniniwala. Shinare ko rin po ito sa ilang Facebook groups. May ibang naniniwala. Pero meron ding ibang nag-aakusa sa amin na gawa-gawa lamang ang aming kwento. Sa ngayon din ay pareho na kami ni Lisel na tapos sa pag-aaral. May kanya-kanya na kaming trabaho pero siya ay nakabase na sa Metro Manila kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ako rin ay meron na ring asawa at 2 anak. Nagwo-work ako ngayon bilang bookkeeper sa isang maliit ngunit stable na kumpanya. Habang ang asawa ko naman ay isang bus driver. Dito pa rin kami sa Cebu City nakatira at masayang masaya ang aming pamilya. Papadudot na heto lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo. Bahala na kung maniniwala kayo sa kwento ko. Basta alam ko sa sarili ko na hindi ako nagsisinungaling at totoong nangyari sa amin ni Lisel ang lahat ng ito. Sana lang ay wag ninyong ma-encounter si Pogi kasi sigurado ako na kapag na-encounter nyo siya ay pihadong matatakot din kayo. Maraming salamat Papa Dudut at sana ay magawi kami dyan sa Quezon City para ma-meet ka namin ng personal. At matikman ang inyong famous na Papa Dudut lechon manok. Hanggang sa muli. Lubos na nagpapasalamat, Pretty. Hindi natin maiiwasan mga ka-online na may mga ibang mga makakaparinig ng kwentong ito na aakusahan ng ating sender na ito ay gawa-gawa lamang. Pero kung wala nga tayong masasabing maganda, mas maganda po na manahimik na lamang ang ating mga bibig upang hindi tayo makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Sa laki ng mundo ay hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng pagkakaparehong experience o ang iba naman ay sarado sa paniniwala sa mga ganitong klase ng kwento ng kababalaghan. Ngunit pinakamairam ang pagrespeto sa experience at paniniwala ng ibang tao. Kung kayo naman po ay makakaranas ng ganitong klase ng katatakutan, ang pinakamabisang paraan upang makaiwas ay ang pananalig sa Diyos at paniniwala na kaya kang iligtas ng iyong mga panalangin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like,
mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para makapag-subscribe at syempre ang Papa Dudut Family YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.